Update tayo sa mga craylings nga natin. Naglinis tayo ngayon. Ayan. Eto, hindi pa natin nalilinisan. Nandito yung mga breeder natin. Yung dalawang trayo, 6 na piraso yun. 2 lalaki, 4 na babae. Yung mga adult natin, na crayfish, mga breeder. So, lilinisin din natin to. Checkin natin kung may mga buntis na. Ay, buntis. Kung may meron ng mga itlog. Para maihiwalay na. Nasa ganun, hindi sila mabuisit ng mga lalaki kasi minsan pagka alam nyo naman yung ibang lalaking crayfish, kahit na may itlog na yung mga babae, inahabol pa rin nila, no? So nakakalaglag yung itlog nun. Yun nga, hindi maiwasan, mababawasan yung mga itlog nila or mababawasan yung mga mapipisa nila kasi malalaglag at hahabulin ng mga lalaki. So tulad yan, di pa ganun kaluwang yung lagayan natin. Talagang mahirapan tumakbo yung mga babae. Pero marami naman mga bahay yan or mga butas yan dyan. Para kung sakali, hindi sila mag-aagaw-agawan sa taguan. Yan kasi mahalaga dyan, taguan. Pagka wala silang ganong taguan, mag-aaway-aaway yan. Kaya may napapansin kayo, mayroon tayong crayfish na walang pangsipit. So mga nakakatakas yun. Nakukuha lang yung pansipit, natatanggal. May may naghunos. Marami naman tayo nilalagay na pagkain kaya walang alalang nagugutom yung mga crayfish natin. So ito yung naghuhunos, oh. Pakita ko lang ito, oh. Kagabi lang yan. So kagabi okay naman, walang ganyan. May crayfish na naman tayong mas lumaki sa dati. So ito naman yung craylings nga natin. Pakita ko sa inyo. Ayan, oh, dami. Sa isang babae nga, dahil first time natin magpaitlog ng crayfish, napagpagpa, no, sinilip natin, nagpapadyak, halos nalaglag yung kalahati. Lagpas kalahati pa yata nalaglag sa mga nakaraang video natin. Lagpas kalahati, napakaraming nalaglag. So nakakapanghinayang. Tapos nung check natin nung mga nakaraan, nakapisa na. Tapos eto nga. So napakabilis. Ang lalaki na nila, nasa magto 2 inches na. 1 inches na, 1 inch and a half na. Ayan, no. Napakarami, 19. So ang gagawin namin dyan, palalakihin namin, hindi muna kami magbebenta. Gagawin namin, iiwalay namin lahat ng babae, gagawin namin breeder. So sa lalaki, mamimili kami yung malaking lalaki. Kasi yung mga gagawin natin breeder, yung mga malalaki. So kung napapansin nyo, isang pisaan lang yan, sabay-sabay. Pero may mga nauunang lumaki. Yun lang ang pansin ko dyan, ha. So, yung mga napanood kong video nga ng crayfish, ang ginagawa nila, iniiwalay nila yung malalaki. Yun ang ginagawa kagad nilang breeder or itinatabi nila kasi yun ang talagang mas lumalaki. Mas mainam naman siguro yun, ano, kahit saang alaga naman, mas maganda, mas malaki, no? Yun ang ginagawa nilang breeder. So, ganun yung gagawin natin technique, yung mga maliliit dyan. Medyo, sana mga lalaki na lang yun para pwede natin lutuin, matikman natin. Para masabi ko sa inyo kung ano yung lasa ng crayfish. Tapos yung mga malalaki, iwalay natin yan. Kukuha tayo ng kahit na isang lalaki or 2 lalaki na palalakihin ng sagad para mapa-giant crayfish natin. So yun lang, ano, nag-update lang tayo sa crayfish nating mga alaga. So hindi pa kami nagdadagdag ng kulungan kasi hindi pa namin na-check kung may buntis dito or kung may itlog. Kung meron na rito mga may itlog, magdadagdag na kami. So gagawin natin, magdadagdag po tayo na isang lagayan siguro sa Gawiro. Doon namin lalagay may mga itlog para sa ganun. Hindi naman pwede rito kasi malalaki yun. Once na mapisa, kakainin ng mga craylings na to. Or yung babae na ilalagay natin ditong malaki, baka kainin tong mga maliliit na to. Or yung breeder natin na ilalagay dito, ihalo sa kanila. Baka kainin yung maliliit, so sayang. Kaya gagawin natin, kailangan talaga nakabukod yung kulungan. So pag napisa, palalaki natin ng konti. Yun, sama-sama, tulad na to. So yun lang, hanggang dito na lang guys. Ingat kayo guys. God bless.